May sinabi ba sa'yo si Lee? Tanong sa akin ni Ursa. Wala naman. Bakit? May napasin kasi siya kay Zeke nung nakaraang araw. Sabi pa nito, maagang pumasok si Zeke ngayon sa kumpanya niya at kakatapos ko lang maglinis at naghugas ng pinggan kaya pwede na akong magpahinga. Anong napansin? Tanong ko pa. Wala naman. Ano pala, kumusta pala yung pagkikita mo sa mga magulang mo? Masaya naman. Sinabi din ni Mami kung bakit di nila ako magawang bisitahin eh. Anong sabi? Sabi ni Dad na pumunta raw sila sa state para makabayad sa kumpare niya. Tapos inayos nila lahat ng dapat nilang ayusin para maibalik yung kumpanya namin. Tapos 3 months na yung nakalipas simula nung naiayos nila yung kumpanya. Tapos nun, tinawagan nila si Zeke. Sabi nila kung pwede ba raw makipagkita muna ako sa kanila. Sinabi din naman ni Zeke na okay lang naman kaya yun. Mahabang paliwanag ko dito. Ano ng plano mo? Alam mo Ursa, simula nung umalis yung girlfriend niya parang may nagbago sa kanya eh. Ganun ba? Basta kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako ha. Nag-aalala lang ako sa'yo, lalo na nung nalaman ko yung pinagagawa niyang magaling mong asawa. Sabi ni Ursa sa akin. Napangiti ako sa sinabi niya, kahit kailan talaga tong best friend ko. Hindi ko alam kung anong gagawin eh, basta tatawag na lang ako sa'yo. Sagot ko naman dito. Ingat ka dyan ha. Tsaka miss na talaga kita. Ikaw din Ursa. Miss na rin kita. Sige na. Ibaba ko na tong tawag ha. Tumatawag na si daddy ko eh. Sabi ni Ursa sa akin. Sige. Sabi ko at ibinaba na ang tawag. Pagkatapos ay binalik ko na ito sa aking pinagtataguan. Lumabas ako ng kwarto at pumunta sa ikalawang palapag ng bahay kung saan ang kwarto ni Zeke. Bubuksan ko sana ang pintuan pero nakalak yun. Kaya pumunta na ako sa pinakadulong kwarto. Binuksan ko ito. Nilibot ko ang paningin ko sa bawat sulok ng kwarto. Napakaganda nito. Lalong-lalo na yung kulay. White na nababagay talaga dito. At yung iba pang mga gamit. Pang babae itong kwarto na ito. Sa uri pa lang ng mga kagamitan. Akala ko noon ay bodega lang ito pero nagkakamali pala ako. Kanino kaya ito? Kumpleto lahat ng gamit doon. May sariling CR at malaking TV. Pagkatapos nun ay napagdesisyonan kong lumabas ng kwarto. At saka isinara ito. Hahakbang na sana ako pero bigla akong napatigil at nanlaki ang aking mata. Akala ko nandun siya sa office. Bakit ka nandito? Wala. Naglilinis lang ako. Akala ko kasi bodega yun eh. Nauutal kong paliwanag. Nakatingin lang ito sa mga mata ko. Para bang binabasa kung totoo ba ang aking sinasabi. Ilang sandali pa'y nagsalita na ito. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Sabi nito at iniwan ako. Hay grabe, muntik na yun ha. Sabi ko sa aking isip. Nagsimula nang maglakad ako papalayo sa kwartong yun at dumiretso pababa at tinahak ang aking kwarto. Naligo ako at nagsuot lang ng skinny na blue jeans at plain white na v-neck na t-shirt at leather sandals. Pagkatapos noon ay lumabas na ako at inilagay ko lang ang palagi kong nakataling buhok at lumabas ng bahay at pumunta sa garahe. Nakita ko si Zeke sa di kalayuan. Nakashort lang ito at plain t-shirt at sandals. Nagkataon pa at pareho talaga kami ng suot. Akalain mo nga naman sobrang gwapo ng asawa ko. Lalong-lalo na sa suot niyang yun. Balang araw matatanggap mo rin ako, Zeke. Tumahimik ako at binaling nito ang atensyon sa akin. Akala ko magsasalita ito pero tiningnan ako nito from head to toe. Okay, sumakay ka na. May naiwan lang ako Sabi nito at nilampasan ako at lumabas sa garahe.
Wala naman ako magawa kaya binuksan ko yung passenger seat at sumakay. Ilang sandali pa ay papasok na sa garahe si Zeke at binuksan yung driver seat at binuhay ang makina nito. Zeke, saan tayo pupunta? Tanong ko dito. Nung tuluyan na kaming nakalabas ng bahay ay doon pa nito sinagot ang aking tanong. Pupunta tayo ng Baguio. Ha? Ay wala akong mga dalang damit. Sabi ko, magpapabili lang tayo. Nakatingin lang ako sa kanya. Bigla ito nagsalita. Oh, bakit? Ha? Tanong ko naman. Para tuloy akong nawala sa kawalan. Ewan ko sa'yo. Napapailing pa ito na sabi niya. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa may bintana ng kotse. Sa isip-isip ko bakit kaya kami pupunta doon? Noon pag may pupuntahan naman siya, di niya ako sinasama. O kaya yung girlfriend naman niya yung kasama niya at naninibago talaga ako sa kanya ngayon. Hindi ko alam na nakatulog pala ako sa biyahe. Nagising na lang ako nung nasa labas na kami ng isang maliit na mall. Pinaling ko ang aking paningin sa passenger seat. Wala roon si Zeke. Saan kaya to pumunta? Ilang minuto pa lumipas. Bago ko siya nakita palabas ng mall, bitbit ang pinamili niya. Pagkatapos noon ay binuksan nito ang backseat at nilagay doon ang mga pinamili. Binuksan niya yung driver seat at sumakay. Tiningnan lang ako nito at binuhay ang makina. Akala ko lalabas na kami doon. Pero niliko niya ang sasakyan niya at pumunta kami sa isang drive-thru na fast food. Sir, ano pong order nyo? Tanong ng babae. May pa-cute pa itong nalalaman. Dalawang order nga ng super meal. Sagot ni Zeke. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin ng babae. Okay sir. Sagot naman ito at tiningnan ako at tiningnan ko din ito. Yung babae ang unang umiwas ng tingin. Itutuloy.